Kasi marami pong mga kabataan, also some Christians, na hindi naging maganda ang kinalabasan dahil hindi nila sineryoso ang bagay po na ito. Siguro iba sa inyo na naka-attend na kayo ng ganito. Last month yata yun, nung meron LCM kila Pastor Rainer sa Magalang, Pampanga. Sino mga naka-attend kila Pastor Rainer Franco? Amen. At sino yung naka-attend na ng Love, Courtship, and Marriage? So, marami pa yatang hindi. Salamat po sa mga nagtaas ng kamay. Alright? So, yun nga po yung ating pag-uusapan ngayon. Hindi yata abot yung ano. Alright. Love, Courtship, and Marriage. Handa na po kayo? Amen. Kapag dinadaldal kayo ng katabi nyo, ano kayong magandang gawin? Huwag naman sampalin. Okay, Genesis chapter number 29. So, bawal ang madaldal ha. Tapos yung mga bata, kasi iba dito, marami mga bata ako nakikita. Baka di kayo makarelate. So, ano na lang po, parental advisory. Alright, chapter 29 ng Genesis, tayo pong lahat ay tumayo. At para may participation po kayo, basahin po natin ng salitan from verse 15 down to verse number 30. So mauuna pa ako sa verse 15 and then kayo po sa verse 16 simultaneously hanggang matapos po tayo sa verse number 30. Say amen kung nandiyan na po kayo. Amen. Verse number 15 of Genesis 29, and Laban said unto Jacob, because thou art my brother, shouldest thou therefore serve me for naught? Tell me, what shall thy wages be? And Laban had two daughters, and the name of the elder was Leah, and the name of the younger was Rachel. Leah was tender-eyed, but Rachel was beautiful and well-favored. And Jacob loved Rachel, and said, I searched many years for Rachel, my younger daughter. And Laban said, it is better that I give her to thee, than that I should give her to another man. Abide with me. And Jacob searched 7 years for Rachel, and he sent again back a few days for the love he had for her. 21, and Jacob said unto Laban, give me my wife, for my days are fulfilled, that I may go in unto her. And Laban gathered together all the men of the base, and made a feast. And it came to pass in the evening that he took Leah his daughter, and brought her to him, and he went in unto her. And Laban gave unto his daughter Leah Zilpah, his maid, for an handmaid. 25, and it came to pass that in the morning, behold, it was Leah. And he said to Laban, what is this that thou hast done unto me? Did not I serve with thee for Rachel? Wherefore then hast thou beguiled me? And Laban said, it must not be so done in our country, to give the younger for the firstborn. Fulfill her and we will give thee this also for the service which thou shalt serve with me yet 7 other years. And Jacob did his own, and fulfilled her wish, and he gave Rachel his daughter to wife also. 29, and Laban gave to Rachel his daughter Bilhah his handmaid to be her maid. Verse number 30 altogether. And he went in also unto Rachel, and he loved also Rachel more than Leah, and served with him yet 7 other years. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, muli po kami nagpapasalamat sa araw na ito na kami po ay binigyan nyo ng pagkakataon, hindi lamang mag-enjoy, Panginoong Diyos, kung hindi maging saturated ng inyong mga salita. Panginoon, ihanda niyo po ang aming puso't isipan sa aming mapapakinggan, Panginoong Diyos. Nawa sana, Panginoon, bigyan niyo po ng knowledge, wisdom, understanding, interest, Panginoong Diyos, ang lahat ng mga kabataang nasa tamang gulang para po sa bagay na ito, Panginoong Diyos. At patawarin niyo rin po kami sa lahat po ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Linisin niyo po ang aming puso't isipan sa pamamagitan po ng banal na dugo ng aming Panginoong Yesus.
Maraming salamat po, Lord God. Bless the message, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Please be seated. Alright, so nakita niyo po yung story, mga kapatid, ng pagtsatsaga ng isang lalaki para sa isang babae. So ang pangalan ng lalaki ay Jacob's farm, ay Jacob. No, Jacob. Alright? And yung kanyang babaeng minahal ng lubos, ang pangalan naman ay si Rachel. At kaya nga po nang sabi ko kanina, nakita natin kung paano siya nagtsaga, ilang taon ang ginugol niya, 7 years. tapos dagdagan pa. Di ba? Para lamang doon sa babaeng kanyang minamahal. Actually, dito ko na-visualize yung dating panahon na kapag may nanliligaw, di ba, pupuntahin sa bahay ng babae tapos nagsisibak ng kahoy, nag-iigib, di ba? So meron siyang similarity, no, dito sa ating nabasa. Alright? Pero bago ang lahat, meron po akong mga katanungan. Okay, love, courtship, and marriage. Alright, ito yung una kong tanong. Pakibasa po. Nasubukan mo na ba ang in love? Natry nyo na bang ma-in love? Siguro yung iba, puppy love. Pero meron kasing love na talagang intimate. At kapag na-in love ka, I don't know kung naranasan nyo na ito, mahirap kumain, di ka makakain. Nasubukan nyo na ba yun? Di pa kayo na-in love siguro talaga. No? Hindi ka makakakain kapag in love ka, dahil parang kang nasa cloud 9, sabi nga nila. Masarap sa pakiramdam. Kahit na iharap na sa'yo yung fried chicken ng Jollibee, o ano, masarap na luto, wala kang ganong kumain kasi nga, ang iniisip mo, yung taong gusto mo. Di ka makakain. Alam nyo ba, aside from that, pag in love ka, hindi ka makakain, and also kapag ikaw ay broken, mahirap din kumain. Wala lang sigurong gusto umamin sa inyo, no, pero naranasan nyo na yan. Naranasan ko kasi yan eh. Kaya nga sabi ko, pwede ba akong magturo ng love, courtship, and marriage? Kasi may mga experiences naman po tayo sa bagay na yan. Mahirap talagang kumain kapag broken ka. Kahit gano'n pa kasarap yung pagkain. So I don't know kung anong tawag doon sa mga psychologists dyan. O may alam sa psychology ba? Is that dopamine or what? Alright? Now, so meron na mga nasubukang ma-in love. Ngayon ang tanong, pangalawa, pakibasa. Meron na bang na-in love sa'yo? Sabi ng iba, wala po pong na-in love sa akin. Pero tingnan niyo po sa Bible, meron po. 1 John chapter number 4. 1 John chapter number 4. Alright, 1 John chapter number 4. Verse number 19. Sabi ng Bible in verse 19, we love Him because He first loved us. So meron mang unang nagmahal sa'yo, walang iba, kung hindi ang ating Panginoong Yesus. He first loved you, kapatid. Amen? Kaya wag mong sabihin hindi ka kamahal-mahal dahil minahal ka ng Diyos. As we continue. So, what is the Bible? What is love as defined by the Bible? According to the Bible, love is caring in action. Love is not what we feel, but what we do. Most often, love is confused with infatuation. Alright? So more on action, hindi yung puro mabulaklak na salita lang, kapatid. Kaya nga makita natin si Jacob, nagtyaga siya para kay Rachel. For how many years, mga kapatid? Na nagtyaga siya. Na talagang action ang ginawa po niya. Hindi lang basta ito infatuation. Infatuation, that elated high feeling we get when we fall in love. So infatuation is a kind of love, something that lasts typically less than a year. An intense but short-lived passion or admiration for someone or something, and unless replaced by true love, results in broken relationships. Kaya siguro maraming broken relationships, no? Kasi akala nila love na, yung pala infatuation lang. Hindi pa pala totoong love yung kanyang nararamdaman. Alright? Now, origin of love. The Bible indicates that love is from God. In fact, the Bible says God is love. Love is the primary attributes of God. Likewise, God has endowed us
with a capacity for love, since we are created in His image. This capacity for love is one of the ways in which we are created in the image of God. Ang sabi ng chapter 4 ng 1 John, verse number 7 and 8. Ito, kinakanta natin to sa church. Verse number 7, Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. Isa po yan sa attributes ng Diyos, that God is love, mga kapatid. Alright? At ang sabi ng verse number 16, And we have known and believed the love that God hath to us. God is love. And he that dwelleth in love, dwelleth in God, and God in Him. So makikita po natin ang pinanggalingan ng salitang love o ng love ay mismo po galing po ito sa Diyos. Amen? Galing po sa Diyos. Now, pakita ko lang po yung different types of love. So we have agape. Agape, sa mga nag-aaral sa philosophy, siguro na pag-aralan nyo na po ito. Divine or unconditional love. This is represented by God's love for us. It is non-partial, sacrificial love. Kaya nga may John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Biruin mo yun, ang Diyos, inibig niya ang mundong ito kahit na ang tao hindi maganda ang ginagawa sa Kanya o ang respond nila sa Panginoon. Kasi sabi ng Bible, inibig niya ang sanlibutan. Amen? Kaya anong klaseng pag-ibig yun, mga kapatid? Unconditional love. Kumbaga, nagmahal siya, He is not expecting for the return. Mga kapatid. Alright? And also, the word agape, alright? Ito po yung pinaka-supreme sa lahat. Kasi may mga susunod pa dyan eh. Susunod yung storge. So, familial love. Ito yung love mo para sa family. Alright? Also, we have philia. Friendly love or brotherly love. Sabi ng 1 Peter 1, verse number 22. Andiyan pa po kayo? Make sure walang nagkikwentuhan. Alright? Anong gagawin sa dumadaldal na katabi? Sabihan nyo lang. Huwag mo akong daldalan, sabihin mo. Alright, sabi ng 1:22. Alright, ng 1 Peter. Seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren. See that? Unfeigned love of the brethren. See that ye love one another with a pure heart fervently. So yan po yung brotherly love, philia. Eto naman, dito maraming nabibiktima. Yung tinatawag nating eros. Erotic, sabi nga nila. Ito po yung sexual and romantic love. Alright? More on sa nakikita ng mata. Maganda, pogi, gwapo, sexy, makinis ang balat. More on yung nakikita nila sa panlabas. Amen. Kaya makikita nyo ang orientation ng television, maganda sa gwapo, gwapo sa maganda. Di ba? Kaya ngayon ang mga tao, naghahangad sila, gusto rin nila ng gwapo, yung mukhang K-pop. Tama? Gusto nila ng maganda, sexy na babae. Ang tawag doon, eros love or erotic. More on sexual and romantic love. Alright? Ako masasabi ko po, yan ang trend sa mga kabataan. Na kaya yung iba pumupunta sila sa youth camp, hindi naman siguro lahat. Alright? Hindi naman kayo yung pinapatamaan ko, yung katabi nyo. Alright? So hindi naman siguro lahat, kaya pumupunta sa camp kasi naghahanap ng target. Sabi nga nila, target lock. Target lock na, no? Because when I was a young people, di po ako Christian noon kasi 21 na ako naging Christian eh. 21 years old. Na-invite kami sa mga churches, pumunta kami sa mga churches, pero iba ang goal namin doon. Naghahanap kami talaga ng mga target lock. Yung mga kasama ko.
na mga kabataan nun. Kasi yan ang nature po sa mga kabataan. In general, I can say, mga kapatid. Alright? So, eros. Next is philausia. Self-love. Alright? Ito, negative ito sa Bible eh. Iniibig yung sarili. Mga kapatid. And last is yung senya, which is guess love. So, ayan po, nakikita nyo, no? I hope nagtitake note kayo kasi marami akong slides eh. Kaya bibilisan natin ng konti. Alright, now, believers in the churches of Asia Minor had already expressed filial love. But Peter was encouraging them to fervently express agape love as well. If you are a Christian, you are encouraged to express both soulish, familiar love and spirit-led, unconditional love. Sa totoo lang, tayo mga mananampalataya, hindi tayo magkakamag-anak, hindi tayo blood-related. Amen? And yet, meron tayong pag-ibig para sa isa't isa. Kasama nga po dun yung brotherly love, mga kapatid. Alright? Also yung unconditional love or yung agape. Now, love according to 1 Corinthians chapter number 13. So tinawag kasi yung chapter as the love chapter. Because here, Paul describes the kind of love God has for the believer and which the believer is to have for others. Alright? According to Dr. Rockman. Alright? Tinawag siyang love. Pero kung titignan natin kasi yung Bible, mga kapatid, ang ginamit sa 1 Corinthians chapter number 13, charity. Alright? Charity. So the chapter is talking about how Christian ought to love. It is the human love a Christian shows to others. When you talk about human love, then charity is the best word to use. It just happened dito sa presentation natin, love yung ginagamit natin, no? Pero charity is the best word to use. Charity is giving. It is a handout. In charity, you give. And loving is giving, mga kapatid. Hindi mo pwedeng sabihin na nagmamahal ka kung hindi ka nagbibigay. Kaya nga sabi ng Bible, God so loved that He gave in John 3:16. Love that doesn't give is not real love. Kasi may mga tumitake advantage lang po, mga kapatid. Any of those couples that have been married more than 2 or 3 years know that in order to keep the love affair going, you have to give. Hindi pwedeng puro sa'yo. You have to give in and give out and give up. Give in, give out, and give up. Kasi minsan sa relasyon, mga kapatid, hindi kayo laging nagkakaintindihan. Kaya nga give and take. When there is not that element, if you're not willing to give, and it's all just going to be take, that is not the Bible picture. Alright? Kaya hindi po laging take ka lang ng take. Give and take, mga kapatid. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter number 13, 1 Corinthians chapter number 13 verses 4 to 7. Alright. Ang sabi ng Bible, charity suffereth long. So, ito po dinidefine po yung charity. So, charity suffereth long, hindi yan panandalian, mga kapatid, and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself. Ang ibig sabihin ng vaunteth means to boast or brag. So, hindi ang sarili ang iniisip. It's not puff up. Ibig sabihin, hindi arrogant or having inflated or self-important. Sa isang relasyon, hindi lang isa ang importante, pareho kayong importante. Dapat hindi mo lang iniisip yung sarili mo, kapatid. Alright? Doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil, rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. Kaya nga mahalaga yung salita ng Diyos, kasi ang salita ng Diyos ang katotohanan. Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. Kaya hindi po basta-basta kapag pinag-usapan ng love or ang sinasabi ng Bible, charity, mga kapatid. Hindi ito basta-basta lang na yan naging trend ngayon.
Kahit wala pa sa tamang edad, pumapasok na sa relasyon. Kaya nga, napapahamak mga kapatid. According to Dr. Rockman, love without hate is not real love. If you love cleanliness, you will hate dirt. So dapat balanse po mga kapatid. Kasi akala mo dahil maganda yung panlabas, pero later on pag nagsama na kayo, mayroon ka pa palang mga makikita sa kanya hindi maganda. If you love your wife and kids, you will hate anything that tries to hurt them. The important thing to know about God is His holiness. The love of God is rooted in God's holiness. May kabanalan po mga kapatid. Tayo po ay Kristiyano. Amen? Kailangan ang pag-ibig natin may kabanalan. Hindi pwedeng katulad sa mundo. Kasi ang mundo, meron siyang love na ipinapakita sa atin. Kakaiba yung love na ipinapakita sa atin. Pansinin niyo yung mga social media influencer. They are flaunting their partners online. Pinapakita ko ano yung mga itsura ng mga partners nila. Minsan kahit na reveal na yung hindi dapat reveal. Amen? Kasi nga yan ang mundo po mga kapatid. Alright, andyan pa po kayo? So as you will love someone, your motive should be to glorify God together. Amen? Kailangan yung relasyon nyo nakakapagbigay ng glory sa Panginoon. Amen? Making Him as the center of the relationship. Keeping it holy and far from filthiness of the flesh and the world. Setting up a godly relationship. It should be godly mga kapatid. We will elaborate further. Alright? Para mas maunawaan nyo po yung mga bagay na yan. Alright? Kasi papunta ito sa marriage eh. Papunta ito sa marriage. So ngayon, nakita po natin kung ano yung love. Alright? Ang love, nanggaling sa Diyos, it is an unconditional love. Or yung tinatawag nating agape love. Alright? Kaya, pag nagmahal ka, hindi pwedeng conditional mga kapatid. Alright? So dito na tayo sa susunod. Courtship. Yan. Ayan po ang mga tanong natin. Pakibasa nga po. Sino dito sa mga lalaki na ligaw na? Walang gustong umamin. Yung iba kasi chat-chat na lang eh. Di ba? O sa mga babae, nanligaw na ba kayo? Pangit naman yun. Hayaan nyo na lalaki ang magsimula ng effort. Amen? Hindi kayo mga babae. Amen. O nyo ibababa yung standard nyo. Mamaya pag-usapan natin yung mga standard na yan. So may naririnig ako, may mga iba, alright, na sumasali pa sa dating site. Sa Facebook may mga groups, private groups, di ba? Yung mga private groups na yan, makikita nyo may mga doon. May mga nagbibigay ng number or nagbibigay ng mga contact sa isa't isa para mag-usap. Bakit kaya ganun yung iba nag-settle na sila sa ganyan? Desperado? Naging desperate na ba? Alright? Okay. Ito yung aking last question. Sino dito ang may boyfriend at girlfriend na? Sabi ko na walang aamin eh. Amen! Walang gusto umamin! Ayun, may mga nagtataas ng kamay. May mga nagtataas ng kamay. May narinig ako dati, age of legality. Sabi nila meron daw age of legality. 18? Di ba? 18 yung sinasabi ng iba. Pero ano kayang mas maganda o tamang edad kapag tayo ay magiging seryoso na sa bagay na yan? 13, grabe no? 30. Ay, 30. I'm so 30. 30 years old. Parang medyo late na yun ah. Alam nyo ah. Pero mamaya po makikita natin kung kailan nga dapat seryosohin ang bagay na ito, yung tinatawag nating courtship. Alright? Tingnan natin sa Bible, mga kapatid.
Pero bago yun, let's define courtship. Walang gusto umamin na mayroong boyfriend, girlfriend. Alright? Courtship. The Bible does not use the modern word courtship. So, if you're going to find the word courtship in the Bible, wala kayo makikita. But it gives principles about relationships. Ang Bible nagbibigay ng principle about relationships, purity, and choosing a partner wisely. It is a God-centered, intentional relationship between a man and a woman. Amen. With the purpose of discerning marriage conducted in purity, wisdom, and accountability. Now, ito yung mga relevant verses. Often applied for courtship. So, sa purity and conduct, alright, we have 1 Thessalonians chapter 4, verse 3 to 4. We will just read it quick. 1 Thessalonians chapter number 4. So, ito po. Kailangan alam natin ang salita ng Diyos bago tayo pumasok sa mga ganyang bagay. Lalo na sa inyo mga kabataan. 1 Thessalonians chapter number 4. 1 Thessalonians chapter number 4. Nandiyan na po kayo? In verse number 3 to 4. Verse 3. For this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication. That every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honor. Alright? Yung mga katawan nyo, mga kapatid. There should be what we call purity. Amen. And conduct. Hindi ang mundo ang masusunod. Ang masusunod yung sinasabi ng salita ng Diyos. Dahil ang sinabi ng salita ng Diyos, you should know how to possess your vessel in sanctification and honor. Alright? Kaya nga mahalaga po ang purity. Di ba kapag may kasal, mostly nakikita natin puti. Kasi ang pinapakita niyan, purity mga kapatid. Now, another thing. So, purity and conduct. Second, choosing the right partner. Maliwanag na yung 2 Corinthians 6:14. Be ye not unequally yoked together with what? Unbelievers. Pero ang nakakalungkot, may mga Kristiyano ngayon ang karelasyon unbeliever. Amen. Tama? Yan ang nakakalungkot mga kapatid. Ang liwanag ng Bible, ang liwanag ng biblical separation. Pero ang nangyayari, matigas ang ulo ng mga kabataan, matigas ang ulo ng mga Kristiyano. Dahil gwapo, dahil maganda, hindi makatanggi. Amen? You have to choose the right partner. Ang Bible po ang nagtuturo sa atin. Sinabi ng Proverbs chapter 31 verse 30, favor is deceitful, beauty is vain. But a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Amen? Ngayon, dapat ang desire mo, virtus woman. Ngayon naman, mga kababaihan, isikapin nyo maging virtus woman. Amen? Sabi ng Bible, be not conformed to this world. Huwag nyong gayahin yung trending. Trending passion, o pananamit, pananalita, o yung action na ginagawa ngayon dito sa mundo, huwag niyong gagayahin. You desire to be a virtuous woman kasi hahanapin ka ng isang lalaki o i-desire ka ng isang lalaki na godly if you are a virtuous woman, mga kapatid. Kasi ang isang godly na lalaki, hindi na lang po sa palabas nakatingin siya doon sa kabutihan ng tao at yung sa pagiging Kristiyano ng isang tao. Amen? Na tapat na naglilingkod sa Panginoon. Guarding the heart. Sinabi ng Proverbs 4:23, keep thine heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Sabi ng Jeremiah 17:9, the heart is deceitful. Di ba sabi ng kata, kapag tumibok ang puso, wala ka na magagawa kundi sundin ito. Mali po yun. You are not to follow your heart, your emotion, mga kapatid. Dahil ang sabi ng Jeremiah 17:9, the heart is deceitful and desperately wicked. Napakasama po ng puso ng tao. Kaya nga andyan yung kasalanan niya, andyan yung lust. Sa kaibuturan ng puso, nararamdaman niya ng tao, kapatid. Believer or unbeliever. Alright?
Kaya nga delikado kapag ang puso ang nasunod. Alright. So another thing, love and intentions. So kaya nabasa na natin yung verses na yan kanina. And also, seeking, sorry po, hindi ko na-edit yung God dyan. Pero nag-edit ako kagabi, ginawa ang capital G. That should be capital G. God's guidance. Alright? Sabi ng Proverbs 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all thine heart. Pag sinabi pong trust in the Lord with all thine heart, kasama po doon itong bagay po na ito, na may kinalaman sa love, courtship, and marriage. You have to trust in the Lord. Alright? With all thine heart. And lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him. Before you enter such a relationship, you have to acknowledge God first. Is it your will, God? Will mo ba ito sa akin na pumasok ako sa ganitong relasyon? Amen? Kailangan, you have to seek God's guidance, mga kapatid. Alright. Now, ito ba yung example of courtship in the Bible? Isaac and Rebekah in Genesis chapter number 24. So first, una po, God is consulted, not last. Alright? Kinonsult mo ng Diyos. Kaya nga po nang sabi ko kanina, you're praying to God, God, is it your will for me to enter this kind of relationship? And again, kung unbeliever yan, hindi yan God's will. Amen? Hindi na yan God's will. Paano po kung pareho kaming Kristiyano? Kaso wala pa kayo sa tamang edad. Wala pa kayong kakayahan. Hindi rin yan God's will. So God is consulted first, not last. Dito sa example ng courtship in the Bible, Isaac and Rebekah. Pangalawa, character is proven through actions. So wag niyong agad sinasagot. Agad-agad sinasagot na. Hindi mo pa nasubukan. Tama? Subukan mo muna. Baka mamaya, dahil lang nasa outward appearance, kaya bumigay ka agad. Hindi dapat ganon. So kailangan proven yung action or yung character through action. So ito po, importante ito. There is intent toward marriage, not casual dating. Hindi lang yung simple na boyfriend, girlfriend kayo, hindi ganoon. Bago ka pumasok sa relasyon, dapat ang intention mo papunta sa marriage. Kaya nga hindi pwede yung wala ka pa sa tamang edad, pumapasok ka na sa isang relasyon. Another thing, ito po yung nakita natin dito sa Genesis chapter 24. Family involvement is present. Alam ito ng pamilya, hindi nakatago. Sino kaya dito ang nagtatago ng relasyon? Nasa ka na lang i-reveal kapag sila na hindi man lang pinakilala sa magulang nung naliligaw pa lang. Amen? Di ba? Uso na kasi yan eh. Alright? Also, the relationship is honorable and purposeful. Alright? Kagalang-galang. At merong purpose, mga kapatid. Okay. So, let's go to the Christ-centered courtship. Alright? Rooted in purpose, spiritual growth, and a desire to be with whom God has chosen for you. So, yung inilaan ng Diyos para sa'yo, hindi yung inilaan lang ng emosyon mo, o inilaan lang ng kung sino man. Alright? Kung hindi yung inilaan ng Diyos. Rooted in purpose, spiritual growth, and desire to be with whom God has chosen for you. So, kailangan ng isang taong pipiliin mo makasama, bilang isang Kristiyano, isang taong tutulong sa'yo na lumago ka sa pananampalataya. Hindi yung taong lalasunin yung isip mo. Amen? Another thing. Ito po. Both are not trying each other out. Meron akong naririnig na parang meme yata yan. At least we try, di ba? Yung meron na yung babaeng boses. No? At kung hindi nag-work, at least we try, di ba? Hindi ganun, mga kapatid. Hindi kayo trial and error. You're not trying each other out, but rather courting their brothers and sisters in Christ to lead to a godly marriage. Kaya bago ka pumasok sa relasyon, alright, dapat handa ka na papunta sa marriage. Hindi yung dahil kinikilig ka lang, go na. Hindi po. Hindi dapat ganun, mga kapatid. Alright?
Ito, as I mentioned, the goal is to grow closer towards God. And also, God's will above emotions. Tatandaan niyo po ito, madaya po ang emosyon. Napakadaya ng emosyon. Alam niyo kung saan mas ano ang emosyon? Kung saan mas active yan tuwing gabi, lalo na kapag nag-iisa ka na. Tama? Minsan naiiyak ka pa kapag mag-isa ka na. Kasi bakit ganun? Di man lang niya ako pinapansin. Di man lang siya nagre-reply. Ang tagal ko na nagre-reply. Wala siguro siyang interes sa akin. Nagiging mas emotional ka, mga kapatid. But what I've learned when I became a Christian, I didn't let my emotion to rule. Amen? Hindi yung emotion na nagro-rule. Dapat ang nagro-rule yung kalooban ng Diyos. Amen? Paano po yun? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita, malalaman mo kung ito ba ay kalooban ng Panginoon. Amen? Nung naging Kristiyano ako, hindi na lang ako basta tumitingin sa outward appearance or whatsoever. Amen? Pag di-desire ka ng isang makakasama sa buhay, na balang araw, maglilingkod kayo magkasama sa Panginoon. Hindi yung isang partner na ayaw pumunta ng church. O baka mamaya magka-partner ka pa na ibang relihiyon, gusto niya mag-convert ka sa ibang relihiyon. Kasi pag hindi ka nag-convert, hindi kayo magkakatuluyan. Di ba? Yan ang ginagawa ng mga religions, mga kapatid. Kaya may mga ilang young people sa church, nawawala sila kasi nga sumasama sila sa mga maling partners. Mga taong hindi naglalapit sa kanila sa Panginoon. Mga taong naglalayo sa kanila sa Panginoon. Alright, nandiyan pa po kayo? Amen? Okay, now, honorable principles to follow in courtship. Ito para sa mga lalaki. So number 1, always treat the lady you admire as you will want a man one day to treat your own daughter. So balang araw magkakaanak ka ng babae. Huwag mong nilalaro mga kapatid. Nakita na ako ng maraming mga kalalakihan mapaglaro sila pagdating sa ganyang bagay. Amen? Papalit-palit ng girlfriend. Pinagsasabay. I have friends like that before when I was an unbeliever. Meron siyang girlfriend sa 3rd year high school, meron siyang girlfriend sa 4th year high school. Magkatalikuran lang yung building. Hindi nyo ba naisip balang araw magkakaanak ka rin, maaaring magkaanak ka rin ng babae, makikita mo gano'n ang gagawin sa anak mo? Bilang isang magulang, masasaktan ka na pinaglalaruan lang. Amen? Yung nararamdaman ng anak mo. Kaya nga mga kalalakihan, always treat the lady you admire as you will want a man one day to treat your own daughter. Balang araw, magkakaanak ka rin. Amen? Sabi nga ng Bible, you reap what you sow. Kung anong tinanim mo, aanihin mo. Kung naging humanizer ka, ano ba tawag pag babae naman? Lalakaizer? Hindi ko alam tawag doon No? Aanihin mo yun, balang araw mga kapatid. Pangalawa, never try to persuade a woman to do that which violates her moral standards and ideals. Huwag mo siyang pipilitin sa isang bagay na labag sa loob niya. Amen? So alam nyo na yung mga bagay na yan. Sige na. Smack kiss lang. Di ba? Ayaw ng babae. Pinipilit. Sige na. Kung love mo talaga ako, patunayan mo sa akin. Di ba? Kahit ano lang, smack lang, kanya. SPG po may mga bata. Di ba? Huwag mong pipilitin mga kapatid. Amen? Mga kalalakihan, never try to persuade the woman to do that which violates her moral standards and ideals. Amen? Dahil siya, pinangangalagaan niya yung Christian life niya, amen, huwag mong sisirain. Bilang isang Kristiyano rin na lalaki. Now also, itong wala ngayon. Always conduct yourself as a gentleman with a lady. May mga kalalakihan ngayon, hindi na gentleman, kahit Kristiyano pa. Nakita na ang bigat ng binubuhat, hindi pa tinutulungan. Kaya mo yan, sige. Financial lang, wala siyang pake. So, i-observe nyo yan mga kapatid kung merong pagiging gentleman. Kung sino man na yan, amen? Dapat gentleman yan, hindi yung akala mo hari na siya, hindi pa naman kayo mag-asawa. Parang hari na ang turing sa sarili, di ba? Alright? So, pangapat,
Shun the girl. So girl ang ginamit natin kasi hindi pa siya matured eh. Dapat ano yan, lady or woman. Shun the girl who compromises her womanhood. A man is foolish to court a girl who doesn't care. That's why choose wisely and prayerfully. Amen? Kadali lang magkagusto sa isang tao dahil sa panlabas nyo. Pero sabi ko nga, madaya po yan mga kapatid. Dahil balang araw kapag magkasama na kayo sa isang bubungan, wala na magagawa yung ganda. Wala na magaganda yung kagwapuan kung tamad naman sa gawaing bahay. Alright? That's why you have to choose wisely and prayerfully. Iluhod mo sa Panginoon ang bagay na yan. Alright? For those who are na nasa tamang edad na po. Ito yung nasasabi ko kanina, yung bypassing. So you have to ask consent to the parents and to the pastor of the woman you admire. Alright? Isama ko na itong pangalan para maano natin, mas ma-emphasize natin. You must be emotionally, financially, and spiritually ready before deciding to court someone. Ito po, mga kapatid. So nilagay ko dyan, emotionally, dapat hindi ka na yung pabebe. Alright? You're a man already before you court a woman or a lady. Dapat man ka na. Alright? You should be a man, not a boy. Hindi ka na bata, mga kapatid. Alright? And also, you should be financially ready. Baka mamaya magde-date kayo, wala ka man lang pera. Hindi mo man lang mapakain sa Jollibee man lang. Saan kayo kakain? Pwede na po kami dun sa tusok-tusok. Di ba? Fishball, kwek-kwek, kikiam, di ba? Ano ba yan? Kaya kailangan financially ready. Tama po. Kasi balang araw mga kapatid, yan ang magiging issue sa relasyon, yung pera. Kung bakit meron mga naghihiwalay? Dahil sa problema po sa pera. Kaya nga kayo, ito po, sikapin nyo makapagtapos ng pag-aaral. Sikapin nyo na makapagtapos ng pag-aaral. Para balang araw, kapag manliligaw ka na, hindi ka nahihingi kay mama, kay papa ng pan-date mo. Baka i-date mo, galing pa kay mama at kay papa yung pera. Wala ka pang karapatan na mag-date kapag ganyan. Kasi wala kang sariling pera eh. Amen. Amen? Pero yung iba, ang ginagawa, sige lang na sige. Amen. Di ba? Basta mahalaga masaya tayo. Di baling wala tayong pera. Hindi totoo yun, kapatid. Balang araw marirealize nyo, pag wala kayong pera, lagi na lang kayo nag-aaway. Yun ang mangyayari po. Kaya you should be financially ready. And most importantly, spiritually ready. Dapat spiritual kang tao. Amen? Sa stages of spirituality, may tinatawag na spiritual man. Alright? O yung mga matured na sila pagdating sa kanilang faith. Ngayon, you examine yourselves. Sabi nga ng Bible, matured ka na ba sa iyong pananampalataya? Amen? So bago ka pumasok sa relasyon. Kaya nga po, pag sinabi kong financially ready, so ibig sabihin, at least, may trabaho na. Kailan ka magkakatrabaho? Kapag graduate ka na. So ano ibig ko po sabihin? Ibig sabihin, mas maganda manligaw ka pag may trabaho ka na, nag-graduate ka na. Amen. Hindi yung estudyante ka pa lang, na umaasa sa magulang na niligaw ka na. Tama po? Young people, amen, Kristiyano po tayo, sana naiintindihan niyo po ito. Kasi, kung bakit maraming kabataan ang nasisira ang kanilang patotoo dahil hinayaan nila ng emosyon ang mangibabaw sa kanila. Alright? Ay, asan yung ating papindot po. So, yan po yung para sa mga kalalakihan. Naintindihan po ba natin mga men? Young people, hindi ata naintindihan ng iba. Anong slide na tayo? 17 bro, 17. Ayun. Ito, dito na tayo. Okay, for ladies naman tayo ito, sa mga kababayan. Tapos na tayo sa mga lalaki. Okay, sa mga kababaihan. Alright? Always behave with a man as you will want a woman to behave with your son one day. Huwag mo naman masyadong pahalata na kinikilig ka. Tama? Parang babagsak ka na sa kinauupuan mo. Dahil nakita mo na siya, hindi ka na mapakali. Di ba? So, always behave, mga kababaihan. Alright? Dahil balang araw, ayaw mo rin nakikita na yung anak mong lalaki,
yung nililigawan niyang babae, hindi marunong mag-behave. Alright? Ito po, second, drop the boy. So, ginamit ko dyan boy kasi hindi pa siya man eh. Hindi pa siya gentleman. Hindi pa siya mature. Drop the boy who insists on compromising your womanhood and dignity in secret or public. Bawal mo ng akbay. May mga young people kami dati, pinapakita nila sa akin, naakbayan nila yung mga girlfriend nila. Asar na asar ako. Kasi wala pa namang kakayahan. Tapos, kung makapag-flaunt, akala mo kaya ng buhayin eh. Hindi ba naman kayang buhayin? Flaunting na ang ginagawa. Alright? So, kung ang lalaki, gusto niya i-compromise mo yung pagkababae mo, alright? Drop that boy, mga kapatid. I-drop mo na yan. Kasi gusto niya i-compromise. Sige na, di ba mahal mo naman ako? Patunayan mo sa akin. Di ba ganun sasabihin mo, di ba? Pipilitin ka ng lalaki. Tama? No. You are a Christian. Hindi mo deserve yung kanyang lalaki. Hindi mo deserve yung kanyang lalaki, kapatid. A girl is foolish to date a boy who does not respect her. Again sabi ko nga, hindi porket maganda ang panlabasan nyo, okay na, hindi po. Dahil marami maganda ang panlabasan nyo, hindi marunong rumespeto ng babae. They don't know how to respect woman. Alright? Hindi sila marespeto. Kasi, alam nyo, may mga tropa kasi ako dati, na dahil magagandang lalaki sila, ganun na lang nila kadali na nakukuha ang babae. Easy nga eh. Kasi nga, tinitake advantage dahil sa kagwapuhan o mga panlabasnaan nyo na meron siya. I had friends like that before, tapos ang alam nyo gagawin pa nila, kasi nung unbeliever pa ako nangyari mga bagay na yun. Kapag nagiinuman na kami, pinagmamalaki nila. Pero alam mo ba, yung girlfriend ko, ako nakauna doon. SPG, no? Pinagmamalaki nila, kapatid. Yung mga kalalakihan sa mundo, yung mga unbelievers, ganyan po ang bukang bibig nila. They are proud na may nagawa sila dun sa babae. They are proud, mga kapatid. Pinagmamayabang. Naalala ko yung isa naming kaibigan, sabi niya, meron daw babae noon na papunta-punta pa sa kanila, Bible study, then later on, bumigay daw sa kanya. I was an unbeliever during that time. Na narinig ko yung istorya na yun. Pa-Bible pa, at bibigay din, sabi. Kaya huwag nyo i-compromise, mga kapatid, sa kung sino lang. Alright? Pangatlo, remember that moral standards and social behavior of a man usually find the level of the woman he dates. Parang level lang. Kaya nga sabi ko, alright, you desire ladies to be a virtuous woman. Amen? So sabi nga ng Bible, mahirap na hanapin ito eh. Pero you try, you desire, amen? Na maging godly tayo. Amen? The same as sa mga kalalakihan. Amen? You desire it. Bata pa kayo, pero alam nyo pa paano nyo magagawa yan? Sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Huwag kayong lalayo sa Word of God. Dahil the moment na lumayo kayo sa Word of God, pinakinggan nyo si Vice Ganda, pinakinggan nyo yung mga motivational speaker ng mundo, wala po. Mapapariwala po kayo, mga kapatid. Bible lang ang magdadirect ng paths nyo. Na sinabi nga po sa Proverbs chapter 3. In all thy ways, acknowledge Him and He shall direct thy paths. Alright? Through the Word of God, mga kapatid. Alright. Pangapat, always conduct yourself as a lady. Alright? You should be a lady, mga kapatid. Hindi ka na girl. Sa bagay na ito, na tinatawag na courtship. You should be a lady. And number 5, a man who truly admires and respects you will never bypass your parents' and pastor's consent and approval on his intent to court you. Sa mga nasa tamang edad na ng mga kalalakihan na handa silang umarap sa magulang, handa silang umarap sa pastor. I'm talking to you Christian men, amen? Yan ang magandang gawin, mga kapatid. Nung ako po, niligawan ko yung aking asawa, ang sabi niya sa akin, ipaalam mo muna ako kay Papa. Dapat ganun kayo, mga kababaihan. Amen? Subukin niyo yung lalaki kung handang umarap sa magulang niyo kasi kung seryoso talaga yan, aharap yan sa magulang niyo. Hindi sa likod ng cellphone niya. Amen? Na hanggang madaling araw, binibidyo call ka niya. Hindi pa nga nagpapaalam sa magulang.
God. Kasi digital na ngayon ang ligawan eh. Tama? So dyan yung subukan mga kababayan, kung kayo nasa tamang edad na, kung talagang seryoso yung lalaki, haharap siya sa magulang nyo at haharap siya sa pastor nyo. Ibig sabihin lang po, ako naniniwala ko, lalo na kung yan po ay marami ng experience. Alright? Sa Christian life niya, marami na siyang alam pagdating sa salita ng Diyos. Amen? At papunta na siya dun sa stage na kung saan he is ready. Amen? Then naniniwala po ko, ang ganyang lalaki ay tunay na seryoso. Alright? Huwag lang yung kung ano lang, kung sino-sino lang na tanggap ka ng tanggap. Alright? So piliin mo po yung isang taong hindi takot humarap sa magulang mo. At sa pastor mo. Alright? Yun ang maganda, kapatid. Kaya ako nung maharap ako kasi ang magulang ni misis ko, pastor ko pa eh. Talagang kumakabog yung dibdib mo pag harap mo. Di ba? Kasi kakausapin mo, pastor mo. Di ba? Pero I was able to tell him na this is my intention to your daughter. Ganon din po kayo mga kalalakihan. At mga kababiyan, you deserve someone like that. Amen? Hindi nyo deserve yung mga lalaking binabypass nila yung magulang nyo. Hindi nyo sila deserve. Alright? Huwag kayong papayag na ang ligawan online. Hindi pwedeng ganun. Sa online ka niya pinasagot. Tama? Hindi. Hindi po ganun. Dapat subukin muna natin. Alright. Now, sige po. Ano ba ako? Okay. So, honorable principles to follow in courtship. Gising pa ba kayo? Parang may natutulog kasi eh. May nakita akong tulog kanina. Alright. So, honorable principles to follow in courtship para sa both. Alright. Man, woman. Alright. So, make certain places off limits in dating plans. Ano may mga lugar na dapat yung iwasan? Sinehan, kasi madilim dun. Sinehan, madilim dun eh. Tapos sasabihin, dun tayo sa pinakataas. Upo tayo dun sa pinakataas. Alam na. Tama? So off limits, alam niyo yung mga off limits mga kapatid. Dapat nga, in as much as possible, alright? Kung nasa tamang edad ka na, at least kahit meron ka pang chaperone. Suggest ko lang po mga kapatid. Okay? Number 2. Decide what practices and activities in dating are acceptable and hold the line. You should not cross the line mga kapatid. Kaya nga mayroong off limits. Alright? But then again, as I've said, kapag ikaw nasa stage na nito, papunta ka na sa marriage. Alright? Papunta na to sa marriage. Kaya kung meron man dito mag-boyfriend, girlfriend na mga Kristiyano na nasa tamang edad na, may trabaho na, may kakayahan na, amen? Ano pang hinihintay nyo? Amen? Magpakasal na kayo. Huwag nyo nang hintayin na bumagsak pa kayo sa kasalanan. Sa mga nasa tamang edad na po na I'm talking about for those who are the right age, who are ready, amen, to enter. Ito yung susunod natin, yung marriage. Okay. So, you have to be guided by the scriptures. And, pangatlo po, remember that there are certain relationships and liberties between men and women which God has reserved for the marriage state. He who violates this sin against God, himself, he who violates this sins against God, himself, and the other person. Alright? Kaya, kapatid, kailangan alam mo kung ano yung boundaries, alam mo kung ano yung mga bagay na hindi dapat gawin. Pangapat, ito po, date only Christians. Christians only. Alright? Paano po? Apam na po yun ang niligaw sa akin eh. Ito na yung pag-asa ko para makaahon sa hirap ng buhay. Hindi pa rin. Hindi pa rin kapatid, kahit apam yan. Alright? Only Christians. Okay? Only Christians. Now, dito na tayo sa last part na po tayo. Alright. So, marriage. Ano ang dream wedding mo?
Yan. Ano ba? Garden wedding? Ano? Beach wedding? Ano ba? Church wedding. Yung iba naman gusto nila intimate. Intimate, iilan lang yung naroon. You know what? Ang wedding is a once in a lifetime experience. Alright? Pero alam niyo ang problema ngayon mga kapatid? Pera. Pera. Kaya nga tayo may trabaho eh. Ayan. That was our photo when we got married ng aking pong asawa. Pinakita lang. Alright, marriage. Si misis ko kasi gumawa ng slides eh, kaya nalagay. Alright, marriage. Marriage. So, marriage is presented as a God-ordained union between a man and a woman. So, the union is between a man and a woman. Alright? Designed for companionship, unity, and lifelong covenant. It is a sacred covenant where a man and a woman are joined by God to become one flesh, committing to love, faithfulness, and support. Genesis chapter number 2. Alright, malapit na po tayo matapos. Chapter number 2 ng Genesis. Gising pa ba kayo? Amen. Chapter 2, verse 23 to 24. Alright, in verse number 23, and Adam said, "This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man." So naging isa sila, no? Sa marriage. "Therefore shall a man leave his father and his mother and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh." Alright? So mamaya, i-expound pa po natin yung verse na yan mamaya. Okay, as we proceed. So the word wedding was mentioned 7 times in the Bible. In the King James Bible. Alright? Yung salitang, I should say, wedding. The word wedding, nabanggit po ito 7 beses sa King James Bible. I don't know, dahil gagamit ng parang versions. Baka dinagdagan pa nila, no? Pero 7 times. Ano ba yung number 7? Perfect number. Perfect number, the number of perfection. May kinalaman to sa Diyos. Amen? A divine number of perfection. Ano pong ibig sabihin nito mga kapatid? Mahalaga po ang wedding. Kasi marami ngayon nagsasama sila live-in. Hello? Di ba yan ang uso ngayon sa mundo? Yan ang uso ngayon sa mundo? Rampant nga yan mga kapatid eh. So, ano pong ibig ko sabihin? Mahalaga pa rin po ang bagay na ito. Kasi may mga kaibigan ako, sabi nila, hindi sila naniniwala sa kasal. Hindi sila naniniwala sa kasal. Pero bakit importante ang kasal? Mamaya makikita natin. Alright? So sabi ng Bible in Hebrews chapter number 13 verse 4, marriage is honorable in all, and the bed undefiled. But whoremongers and adulterers God will judge. You know what happened? People defiled the importance or essence of marriage. Marami ngayon, live-in lang, walang commitment. Wala silang commitment. Ang nakakalungkot, kahit believer ginagawa yan. Sorry po it's not my intention to hurt you, but the Word of God will hurt you. Amen? Because the Word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. Piercing, sabi ng Bible. Alright? Sabi kanina, marriage is honorable. Mga kapatid. 1 Corinthians chapter 6 verse number 18. Ngayon, if you are outside marriage and you're doing the act of something that is for married couple, anong tawag doon? Ito po ang sinasabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter 6 verse number 18. 1 Corinthians chapter 6 verse number 18. Ang sabi ng Bible in verse
number 18. Verse 18, flee what? What? Fornication. Fornication. Andiyan pa ba kayo? Yung mga nasa likod, andiyan pa kayo? Ano yung pipli mo? Fornication. Ang basic definition na naririnig ko, ito yung interaction or sexual interaction out of marriage. That is what we call fornication. Mga kapatid, fornication. Every sin that a man doeth is without the body, but he that committeth fornication sinneth against his own body. Alright? Kaya nga ang marriage is honorable, mga kapatid, in all. Alright, so ito po, wedding is the day of ceremony. So, seremonya yung wedding. Alright? While marriage is the life after that day. So, doon magsisimula yung marriage life. Ang naalala kong wedding sa Bible, yung wedding in Cana. Na kung saan nandun ang ating Panginoong Yesus. Wedding is the beginning, while marriage is the continuation. Alright? Ng pagsasama. So, ibig sabihin, kung seryoso talaga sa isang relasyon, magpapakasal. Amen? Dahil nandun ang commitment. Amen? Kasi nga, ito ay lifelong covenant, mga kapatid. Covenant ito, mga kapatid. Till death do us part. Sabi nga po sa vow. Kapag sinasabi yung vow, till death do us part. Hanggang kamatayan lang ang magpapahiwalay sa atin. Amen? Alright. So, the primary purpose of marriage, the primary reason marriage is significant to God is because it is part of His ordained plan to provide the world with a picture of His love for men and women. Marriage becomes the means for married couples to demonstrate their love for God. It is a means of serving and glorifying God. God planned for marriage to be a blessed state of mutual service to Him. Alright? Kaya kayo nag-decide to be together, isa sa primary goal nyo is to serve God together. That's why, mahalaga po ang pareho ang inyong pananampalataya sa isang taong makakasama mo habang buhay. Dahil tatandaan mo to, may mako-compromise. Alright? There will be compromises in the long run ng relationship kung hindi kayo pareho ng pananampalataya. Okay. So God established marriage as a covenant, not just a contract. I have seen this. Uso na ngayon yung tinatawag na prenuptial agreement. Kung ano yung pag-aari ni babae sa kanya lang, kung ano yung pag-aari ni lalaki sa kanya lang. Pero kapatid, hindi ganun ang marriage. Yan ngayon ang pinipicture ng mundo. Ang mundo kasi corrupt na eh. Alright? Meron silang prenuptial agreement. Ngayon, pag hindi nagkasundo, hindi tuloy ang kasal. May kilala kayong artist na ganyan? Ibea. Ayun, kilala nyo na siya, di ba? Alright? May value. Hindi tinuloy kasi nga hindi nagka-agreehan sa prenuptial. Prenuptial. Now, covenant. A covenant is based on trust between parties. A contract is based on distrust. Kaya mahalaga po yung covenant. Alright? Yung pagtitiwala ang pinag-usapan dito. Second, a covenant is based on unlimited responsibility. Kapag nag-asawa ka na, oo, mapapagod ka. Hindi lahat ng panahon masaya. Hindi lahat ng panahon pag-ibig. Dahil merong away, merong hindi pagkakaintindihan. Amen? Kaya nga po, it is a covenant. Meron siyang unlimited responsibility. A contract is based on limited liability. Pangatlo, a covenant cannot be broken if new circumstances occur. A contract can be voided by mutual consent. Kaya nga may divorce sa ibang bansa. Ang sinusulong nila ngayon sa Pilipinas, magkaroon ng divorce. Gusto nila magkaroon ng divorce. Bakit may mga ganyang pamilya na yung lalaki sinasaktan yung babae? Bakit ganon? Because they are not rooted in faith. Sa tamang pananampalataya. Kasi kung Kristiyano ka, hindi mo magagawang pagbuhatan ng kamay yung asawa mo. Tama? So again, kaya nga po, marami ang nagdi-divorce sa Amerika. And some other countries na merong divorce. Kasi nga, kontrata lang, hindi siya covenant. Alright? Kontrata lang. Therefore,
Therefore, the marriage covenant between a man and a woman is comprehensive and permanent commitment. Kita niyo yung word na yon? Permanent. Permanent commitment. Kaya nga, hindi basta-basta ang pagpasok sa isang relasyon, kapatid. Alright? This type of marriage covenant was ordained by God to provide believers with a picture of Christ's love and relationship to His church. Kung meron mga isang magandang halimbawa na makikita natin, ito yung Panginoong Yesus at ang body of Christ. Ang ating Panginoong Yesus, sinawag siyang bridegroom. And we are the bride of Christ. And soon, amen, sa rapture mga kapatid, yan ang isang halimbawa ng isang union na tayo po ay kukunin na ng bridegroom. Amen, ang bride of Christ. Dito po sa mundong ito mga kapatid. Ephesians chapter number 5. Pasensya na po, nag-extend ng konti. Ephesians chapter number 5. Ephesians chapter number 5. Alright? Gisingin nyo po yung mga katabi nyo, ha? Ephesians chapter number 5. Ephesians 5, verse 22 to 33. Alright, sundan nyo lang po, babasahin ko. Wives, verse 22. Submit yourselves unto your own husbands, as unto the Lord. For the husband is the head of the wife. So hindi ang babae ang mataas sa relasyon. Hindi mo pwede pangunahan yung asawa mong lalaki. Alright? Siya mangunguna sa iyo. Even as Christ is the head of the church and He is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Hindi pwedeng under the saya po. Husbands, eto naman, love your wives. Even as Christ also loved the church and gave Himself for it, that He might sanctify and cleanse it with the washing of the water by the word, that He might present it to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Kita nyo, sa rapture, kailangan spotless, mga kapatid. Ibig sabihin, malinis, kaya nga sa marriage, ganyan mahalaga yung purity. Alright? So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. For no man ever yet hated his own flesh. Kasi pag mag-asawa na, nag-isang dibdib na po. But nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church. For we are members of His body and of His flesh and of His bones. Alright? So ganito lang po mga kapatid. Naintindihan niyo po? Yung verses na binasa natin, actually, madali lang naman intindihin mga kapatid. Madali lang intindihin. Alright. Ano po? I-laptop. Alright, malapit na po tayo. Okay, dito tayo sa secondary purposes of marriage. Bibilisan ko na lang po. Pero kailangan maintindihan nyo to, mga kapatid. Companionship. Kung bakit kayo magdi-decide for marriage? Because of companionship. The affection, love, and true companionship which grow out of a oneness of spirit as each partner models Christ's unconditional love. Amos 3:3. Can two walk together except they be agreed? Alright? So, companionship. Pangalawa, enjoyment. So, syempre, may enjoyment po sa marriage life. Alright? The physical relationship is a reflection of the loyalty and affection shared among married partners who have become one flesh. Fruitfulness. Fruitfulness. The blessing of children in a marriage relationship allows that relationship to reproduce itself physically. It is an example of the oneness that results in marriage. So, fruitfulness. So, syempre, ang goal kung bakit kayo nagsama ay para magkaroon kayo ng pamilya, bubuo kayo ng pamilya, magkaroon kayo ng anak. Alright? Hindi para mag-alaga lang ng aso o whatsoever. Kung hindi bumuo ng pamilya. And number 4, protection. The husband protects the wife by laying down his life for her. Katulad po ng Panginoong Yesus. The wife is to protect the home. Alright? And the parents together protect their children to raise up a godly seed. So kailangan, kapag kayo nagkapamilya na, yung mga anak nyo, lalaki sila sa pananampalataya.
Amen? Lalaki sila sa pananampalataya. Train up a child in the way he should go. Alright. And, next. Safety guideposts in love and marriage. Number 1, know God's plan for marriage and family life. So, paano mo malalaman yung plano ng Diyos? Ito, sa pag-attend mo ng LCM, sa pag-aaral mo ng salita ng Diyos. Be sure it is genuine love before you promise to marry. Agape love. Remember that you are no longer your own when you marry. You belong to another then. Naging isa na kayo. Alright? Do not marry until you are ready to keep those vows and ready to be happy keeping them. Number 5, marry only another Christians. Do not compromise your future family. Ito po nakita ko po mga kapatid, nag-asawa na unbeliever, yung mga anak, hindi alam saan mag-church. Doon ba kami o dito kami sa Baptist? Hindi nila alam sila mag-church. Sabi ng tatay, walang pupunta sa Baptist. Dito lang kayo. Huwag nyo hayaang maranasan ng anak nyo yun balang araw. Amen? Na pinagbabawalan silang pumunta sa church dahil nakapangasawa kayo nang hindi nyo kapananampalataya. Alright? Kaya importante yung kapananampalataya nyo po. In as much as possible, be financially ready before entering the marriage life. Kaya nga importante, yung meron ka ng trabaho, alright? Meron ka ng source of income, mga kapatid. And at the same time, kailangan nakatira kayo sa sariling bahay. Hindi kayo nakikitira sa poder ng magulang nyo. Kasi yan nga po ang uso sa Pilipinas, di ba? Unlike sa ibang bansa, meron silang umaalis na sila sa pamilya nila, liberated, sabi nila, no? Kapag sila nasa legal age na. So, hindi pwedeng gano'n na kapag nag-asawa ka, nakatudong ka pa rin sa bubong ng magulang mo. Kailangan hiwalay kayo. Amen. Kasi iba ang may sariling kaharian. Kasi yung kaharian na yun, kaharian yun ng mama at papa mo. Amen? Hindi nyo kaharian yun. Tama? Kaya nga dapat financially ready na po mga kapatid. Now, dito tayo sa latter part. Guidelines in marriage. God made the man to be the head of the family, not the woman, mga kapatid. As Christ is the head of the church. So, anong gagawin ng lalaki? Make the living. Maging provider. Alright? Maging provider. Pero alam nyo, pinopromote ng mundo ngayon, the spirit of feminism. Gender equality. Tama ba? Yan ang mundo ngayon. Pero ang Bible, makikita nyo, ang responsibilidad, nasa lalaki po, mga kapatid. Lead the family in worship. So, ang asawang lalaki, dapat ang motto niya, as for me and my house, We will serve the Lord. we will serve the Lord. Amen. Joshua 24 verse 15. Yun dapat ang motto ng lalaki na mapapangasawa mo. Amen? As for me and my house, we will serve the Lord. Hindi yung, as for me and my house, we will serve the world. Hindi ganon. It should be the Lord, mga kapatid. To love and die for the family. Ang lalaki, mga kapatid. Poproteksyonan niya ang kanyang pamilya. Alright. Guidelines in marriage. Guidelines in marriage. God made the woman to be a helpmeet. Helpmeet. Amen? May naalala tuloy ako, nagpipray ng helpmeet. Pag-pray natin yan, helpmeet. So, support body. Mga kapatid. Siya yung susuporta sa kanyang asawa. Alright? To honor and cherish her husband. Dapat inaasikaso yung asawa. Amen? Hindi yung lumipas ng umaga, hindi pa nakapag-almusal. Tama? Hindi man lang pinagluto. Tama ba? Huwag natin hahayaan na pag tayo ay nasa marriage life natin, hinahayaan natin magutom ang maging provider ng lalaki, ang babae mag-asikaso sa bahay. Amen? Hindi pwedeng pahila-hilata. Number 2, to rear and raise the children. Kaya pag nag-anak, panindigan. Amen? Hindi yung pababayaan lang. Kaya yung Pilipinas, lumaki na lumaki yung population ng Pilipinas at ang dami mga bata ang napapabayaan. Kasi nga, maraming cases ng teenage pregnancies. Hindi naman lahat, pero makita nyo, malaking bilang po mga kapatid kung bakit nagsasuffer ang mga bata ngayon. Dahil hindi prepared na pumasok sa marriage life. Right? God made both man and woman to be one in mind, decisions, wants and dreams, one
with the Lord. Kaya nga po, hindi tayo nag-a-adhere dun sa prenuptial agreement na yan. Dahil kapag asawa mo na siya, kung ano ang sa kanya, yun din ay sa'yo. Kung ano ang sa'yo, yun din ay sa kanya. Alright? Kasi nga, mag-asawa na kayo. Amen? Pero ang mundo, iba na po ang practice. Hiwalay sila sa finances nila. Mga celebrities, mga influencers, hiwalay yung kanilang mga properties. Ito sa akin, ito sa'yo. Hindi ganun ang tunay na marriage, mga kapatid. Hindi ganun ang marriage, kapatid. So, kailangan ng coordination, cooperation, communication. Alright? 1 Corinthians chapter 7. So, we will read the last verses. 1 Corinthians chapter number 7. Verse 3 to 4. Verse number 3. Let the husband render unto the wife due benevolence, and likewise also the wife unto the husband. The wife hath not power of her own body, but the husband. And likewise also the husband hath not power of his own body, but the wife. Kaya huwag mong dinideprive ang asawa mo. Alright? Sa mga mag-asawa. Defraud ye not one the other, except it be with consent for a time, that ye may give yourselves to fasting and prayer, and come together again, that Satan tempt you not for your incontinency. Okay. Verse number 2. Last na ba to? Verse number 2. Nevertheless, to avoid what? Andiyan pa kayo? To avoid fornication. Anong sabi ni Apostle Paul ng Bible? Let every man have his own wife, and let every woman have her own husband. Alright? Para di kayo makapag-commit ng fornication. Amen? You should have your own wife and your own husband. So marry not because of pressure, marry because you are ready and sure. Alright? And as we conclude, love, courtship, and marriage is a gift from God to you that you may rejoice more in life. Masaya po. Mga kapatid, masaya ang magmahal. Amen? Masaya ang manligaw, sa totoo lang. Masarap sa pakiramdam. Amen? At masaya rin ang nasa marriage life. Amen? Ito ay regalo ng Diyos sa atin. You must find His individual plan for you. Many are misusing and abusing this blessing. Stolen pleasures can turn into public shame in these matters. Kaya, mga kapatid, young people, alagaan po natin ang ating purity. Amen? Mga lalaki, alagaan natin ang ating patutuo. Amen? Now, the question as we end, are you willing to commit your love, courtship, and marriage into God's hand now? Hindi ka na basta-basta papasok sa relasyon. Amen? Kung hindi, hahayaan mo na ang Diyos na siyang masunod. Amen? Sa buhay pag-ibig mo. I hope, mga kapatid, naunawaan po natin ang mensahe. Amen? Hindi lang siya pumasok dito at lumabas sa kabila, kung hindi dumiretso po sa ating puso. Amen? Naitanim sa ating kaisipan. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Kung may mga nais pong mag-pray sa harap, hindi ko po kayo pipigilan if you want to pray. Amen? Meron po ba? Amen? Napakahalaga po ng bagay na ito, kapatid. Dahil makikita po natin ito ang dahilan kung bakit maraming Kristiyano ang nasira ang buhay. Hindi nila pinahalagahan ang bagay po na ito. They did not give importance in love, courtship, and marriage na design ng Diyos. Kung bakit later on nagsisisi sila. Sana pala hindi ko ginawa. Huwag tayong darating sa point na we will regret our decision na hindi tayo nakinig sa ating pastor, hindi tayo sumunod sa salita ng Diyos, that we destroyed our testimony. Huwag nating hayaang mangyari po ito, mga kabataan. Marahil ang mundo, iba na po ang pinopromote.
but we should still stand for godly relationship. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito na inyong ipinagkaloob. Lord God, marahil ang mga nasa harapan ko ngayon, mga kabataan, Panginoong Diyos. Ngunit niloob niyo po na marinig po nila ito. Dahil sila po yung mga Kristiyano, sila po yung mga anak niyo. At ayaw niyo na masira ang kanilang patutuo, na masira ang buhay nila. Na hindi maging katulad ng nangyayari sa mundo, Panginoon, na kung saan ginawang normal ang kasalanan. Panginoon, may you please help these young people to guide their hearts, to guard their hearts, Panginoong Diyos. At tulungan niyo po sila na maging committed sa inyo, to seek you more in their lives, O God. Na balang araw, Panginoong Diyos, they're going to reach the maturity, Panginoong Diyos, sa kanilang buhay bilang isang Kristiyano. Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, ito po ang aming hiling at dalangin. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon.